من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثر إلى يوم الدين. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Last time sa pagtalakay natin sa mga kaganapan at kasaysayan bago ang kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay natalakay natin ang isang tao na nagkaroon ng impluwensya sa Makkah at naging dahilan ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng mga Arabo sa Makkah, kung saan namalagi at tumagal at namuhay si Propeta Ismail alayhi salam kasama ang kanyang mga anak na tumagal ng humigit kumulang 21 siglo. So, pagkatapos ng 21 siglo, pagkatapos ng pamumuno ng mga anak ni Propeta Ismail alayhi salam, lumabas at umangat sa impluwensya at kapangyarihan ang lalaking nagangalang Amru ibn Luhay. So, si Amru ibn Luhay, tinalakay natin noong nakaraan ang ilan sa mga teorya kung paano siya nanguna sa kapangyarihan at impluwensya na kung saan nagdulot ng malaking impluwensya sa pamumuno, pagsamba, at mga paniniwala na siya namang naipamahagi niya sa mga taga-Makkah mula sa mga nakuha niya at nakita niya at nasaksihan niya sa lupain kung saan siya nagnegosyo kasama ang kanyang tiyuhin o ang kanyang tito na asawa ng kanyang nanay. So, nabanggit natin noong nakaraan na si Amru ibn Luhay ay merong mga katungkulan na siya namang binabanggit at ikinararangal niya na pinamana niya ang kanyang pamumuno sa dalawa sa kanyang mga anak na si Abdul Manaf at si Al-Qidar. Abdul Manaf at si Abdul Dar. So, ngayon ay tatalakayin po natin ang ilan natitira patungkol sa mga naging impluwensya sa hanay ng paniniwala at pagsamba ni Amru ibn Luhay sa mga taga-Makkah. Nabanggit natin na si Amru ibn Luhay ang nagdala ng kauna-unahang rebulto sa Makkah at dinala ito sa loob ng Kaaba. Pagkatapos nito ay dumating ang mga kilalang mga rebulto tulad na nila Uzza, Manat, Allat, na siya namang sinamba ng ibang mga tribo na kilala ng mga Arabo sa kani-kanilang mga lugar at kung saan ay merong mataas na katayuan. Nabanggit sa kasaysayan na si Amru ibn Luhay ay merong jin na kumbaga meron siyang jin na kung saan nagbibigay sa kanya ng mga kaalaman na patungkol sa mga bagay na may kasinungalingan. At nabanggit sa kasaysayan na itinuro ng jin na ito kay Amru ibn Luhay na ang mga rebulto na sinasamba sa panahon ni Propeta Noah tulad ni Waddan, Suwaan, Yaguth, Ya'uq sa Nasra ay nananatiling nakabaon sa di kalayuan sa Makkah sa lugar na kung tawagin ay Jeddah. Kaya't naman nagpunta siya doon at hinanap ang itong mga rebulto na mga nakabaon at ito ay kinuha niya. At ang sa panahon ng Hajj ay ibinigay niya ang mga ito sa mga Arab na nagsasagawan ng Hajj mula sa kani-kanilang mga lugar. Kaya't ang 5 rebulto na ito na pinaniniwala ang mga rebulto na sinasamba sa panahon ni Propeta Noah alayhi salam ay nagsikalat sa iba't ibang lugar na pinaninirahan ng mga Arabo. So sino ang nagturo kay Amru ibn Luhay? Yung jin na kasi ang paghingi ng tulong sa mga jin, sa mga mangkukulam, sa mga manghuhula, sa mga munadjimin. Munadjimin, ibig sabihin nito yung mga tumitingin sa mga galaw at pagkilos ng kalangitan at sa pamamagitan nito ay hinuhulaan nila ang magiging kapalaran ng future.
yun yung mga tinatawag na munajjimin, ay ito ay common na meron sa Makkah noon bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sa panahon bago ipanganak ang mga ninuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tao na ito na si Amr ibn Luhay ay laganap na ang ganitong uri ng paniniwala at teorya. Kaya naman sa mga sandaling ito ay talakay natin ang ilan sa mga bagay na may kaugnayan dito na iniambag ng tao na to at pinaniniwalaan ng mga tao sa kanyang panahon na kabilang sa kanilang relihiyon na pinananindigan at kabilang sa mga turo ng naabutan ng mga ninuno nilang relihiyon na pinakilala ni Propeta Ismail alayhis salam. Kaya malaki ang epekto ng impluensya at kapangyarihan sa isang lugar. Kapag ang isang namumuno, ganito ang kanyang akida at malakas ang suporta yan sa kamusliman, pati mga Muslim maniniwala sila na tama yun, pamumuno niya, at tama yung itinuturo niya, at ganun din yung akida niya. So, katulad ng sinabi ko, ang mga rebulto na ito ay ibinigay ni Amr ibn Luhay sa mga Arabo na pumupunta sa Makkah sa panahon na kasagsagan ng Hajj, at ibinigay niya nga ang mga rebulto na to. So, si Waddan ay napunta sa lupain ng Syam, si Suwa napunta naman sa lupain ng Hijaz, at si Yagut ay napunta sa Saba, sa Yemen, at si Ya'uq ay napunta sa lupain din ng Yemen, at si Nasra ay napunta sa tribo ng Humayr. So, ang punto dito, si Amr ibn Luhay ang nagpursige na maibigay yung mga rebulto na ito na na pinaniniwalaan ng mga jin, ng jin na yon, na ito ay kabilang sa mga rebulto na sinasamba sa panahon ni Propeta Noah alayhis salam. So, ang mga rebulto, ang pangalan ng mga rebulto na ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nuh. Sa surah An-Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. So binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pangalan ng mga rebulto na ito na sinasamba sa panahon ni Propeta Noah alayhis salam, na siya namang tinukoy ni Yaguth sa pamamagitan ng kanyang jin. So pagkatapos nito ay nagkaroon ang mga Arabo ng kani-kanilang mga sinasambang rebulto at dinadakilan nila ito ng sobra sa pagdakila na hindi lalagpas sa pagdakila sa Kaaba. Sabihin, yung mga rebulto na yan, dinadakilan nila, pero hindi lalagpas sa pagdakila nila sa Kaaba. At nang dahil dito ay binigyan nila ito ng mga karangalan at pagdakila katulad ng pagbibigay ng mga alay, pagbibigay ng kung ano-ano regalo sa mga rebulto na ito na hindi naman tataas sa antas ng Kaaba. Sabihin, yung Kaaba, ibang level yun. Pero yung mga rebulto, pare-parehas lang yan. Kung ano yung pinibigay nila sa pagpapahalaga sa Kaaba, meron din doon, pero kilala nila sa sarili nila na mataas yung antas ng Kaaba sa kanilang sarili at sa kanilang puso. So, sabi ng mga ulama ay, nagkaroon ang bawat tribo ng kani-kanilang mga rebulto sa kanilang mga bahay, na ang iba ay unique. May rebulto dito sa bahay na to, sa ibang bahay, wala. May rebulto sa tribo na yon, sa ibang tribo, wala. So, ito ay humantong sa punto na pagkahumaling nila sa paggawa ng mga rebulto sa kanilang bahay, gumawa din sila ng larawan kuno ni Propeta Ibrahim at Propeta Ismail, at ito ay parte ng mga rebulto na mayroon sila. Gumawa sila ng larawan ni Propeta Ismail at ni Propeta Abraham. At ito ay, sabi nila, ito yung rebulto na hingyan natin ng tulong mamamagitan sa atin at hindi dadaan ng anumang pagsamba sa Allah na hindi dumadaan sa kanila. Dumating sa punto na sinabi ni Abu Raja al-Uqtaridi, sabi niya, kunna na'budul hajar, faida wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Sabi niya, humantong na sila sa punto na kung saan sumasamba sila sa bato. Sumasamba sila sa bato, at kapag nakakita sila ng mas mainam na bato, sa sinasamba nilang bato, tatapon nila yung, sasambay nila yung pinaka-mainam. Faida lam najid hajaran, sabi niya, kapag wala na kaming nakitang bato, alam ba, sa paglalakbay nila,
wala silang nadalang bato, o kaya wala silang nakuhang bato na dala-dala nila, sinasamba nila, jama'na juthwatan min turab, thumma ji'na bisya, fahalabnahu alay, thumma tufna bihi. Ito yung tindi ng nila, pagkahumaling na sa ribulto. Kapag wala silang dalang bato, wala silang makitang bato na mas mainam sa sinasamba nila, o wala silang nadalang ribulto, ano nangyayari? Kukuha sila ng putik, mga lupa. Tapos, yung mga lupa na ito ay hindi pa na-mold, hindi pa nagawang estatwa. Pupunta sila doon sa tupa. Kukuha sila ng gatas. Hahaluan nila yon. Tapos ay imomold nila sa gusto nilang itsura. Pagkatapos doon, hindi pa nagtatapos, magtatawag pa sila doon. Diba? Ganon sila kahumaling sa paggawa ng rebulto. Kumbaga sa atin, alam natin na muhay tayo sa palibot na maraming rebulto. Pero dito sa atin, kung hindi santo, larawan ni Jesus, larawan ni Maria, mga ganun lang. Sa kanila ay, hindi mo na matukoy kung anong klaseng nilikha yun. Basta kakaiba, sinasamba. Pag walang masamba, gagawa. Walang problema, di ba? Kung walang masamba, gagawa. Di walang problema. Sabi ng mga ulama, humantong na ang pagtatambal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang paggawa nila ng ibadat at pagsamba nila sa mga ribulto ay naging isang lantad na nakikitang tanda ng pananampalataya sa pamumuhay ng mga tao sa panahon ng kamangmangan. At ang masaklap dito, inaakala nila na parte ito ng pagsamba na ginawa ni Propeta Abraham at ng kanyang anak na si Ismail. Kaya nga, ito yung mahirap na mangyari. Ang syaitan ay mas gusto niya, mas minamahal niya yung taong nagdadagdag, nagbabawas sarili yun kaysa gumagawa ng pagsamba. Paano? Yung naisip mo at nakikita mo na mabuti, pero hindi pala ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taimtim mo itong ginagawa at kabilang sa pananalig at pananampalataya na nakikita mo ay kabilang ito sa Islam. Kahit nandito gustong-gusto at mahal na mahal ka ng syaitan. Kasi alam mo, tama yung ginagawa mo at hindi mo alam na mali na pala yung ginagawa mo. Gaya ng mga tao na to, sa panahon ng kamangmangan, naging lantad sa kanilang pagsamba sa mga ribulto at ang masaklap ay kabilang sa paniniwala nila, kabilang ito sa itinuro ni Abraham sa kanyang anak na si Ismail at kabilang sa mga naipamuhay ni Ismail at ng kanyang mga anak sa Makka bago ipanganak yung mga panahon na kung saan nakasaksi ng ganitong uri ng pagpananampalataya. So naniniwala sila sa mga ribulto na ito na ang mga ribulto na ito ay mamamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi lang ito sinasamba na ka-level ng Allah, bagkus pinaniniwalaan din nila ito na ito ay kabilang sa tagapamagitan. So ito yung ito yung sumasagot sa kanilang mga dinig sa Allah subhanahu wa ta'ala bago makarating ang kanilang pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay umabot pa sa punto na iniisip nila ng mga ribulto na to ay mamamagitan sa kanila at sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iba pa sa mga paniniwala nila dito ay hindi ka pwedeng gumawa ng gawaing pagsamba ng direkta sa Allah, liban na lamang dadaan ka muna sa mga ito. So ganito lala yung shirk sa panahon na bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya na sinabi ko ay merong pangkalahatan, merong dalawang uri ng sinasambang mga tao. Ito yung watan at yung sanam. Watan, ito yung walang itsura, walang larawan, walang pagkakakilanlan, pero sinasamba din dahil nakikita nila na ito ay pambihira. Halimbawa, makinis na bato, halimbawa, matayog na puno, halimbawa, malaking masyadong bato, ganyan. Sinasamba nila ito, humingi sila dito ng tulong, dinadakila nila, humingi sila ng pangangailangan nila. Ang iba naman ay nasa hugis at larawan ng tao o ano pa mang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibon, isda, hayop, o ano pa mang kinikilala na merong anyong tao o hayop o ano pa man dyan, at ang tawag dito ay sanam. Tawag dito ay sanam. At ito ay kabilang din sa sinasamba ng mga Arabo sa panahon na bago ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wa kanu yadunnuna anna ma ahdathahu Amr bin Luhay fa huwa bid'atun hasana. At ang inaakala nila sa mga nakikita nilang ito na ipinaliwatig sa kanila, itinuro sa kanila ni Amr ibn
Luhay ay kabilang ito sa mga mabuting uri ng bid'ah. Nandun na yung mabuting uri ng bid'ah, kung saan hindi naman nabago sa pamamagitan nito ang pananampalataya na ipinamulat ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. So ano-ano pa ang ilan sa mga uri ng pagsamba na kinamulatan nila na itinuro ni Amr ibn Luhay. Ano-ano pa bukod sa mga nabanggit natin? Ito ay humihingi sila dito ng tulong sa panahon ng kagipitan. Humihingi sila ng tulong sa panahon ng kagipitan. Humihingi sila dito ng tulong sa panahon ng pangangailangan. At ang masaklap pa dito ay nagpapatira pa sila sa mga rebulto na ito at nagsasagawa sila ng hajj gamit ang mga ito at nagsasagawa sila ng tawaf gamit ang mga ito. Yung mga rebulto nila ay tinatawaf din nila ito sa Kaaba. At dito ay nagpapatira pa sila at nagpapakita sila ng pagpapakumbaba. At dito rin nag-aalay sila ng mga alay. Yung mga rebulto na tinutukoy natin na napakarami at talamak sa Makkah noon ay nag-aalay sila dito ng mga alay. At ito ay pinapangalanan nila ng nais nilang uri ng mga pangalan. At dito, sabi ko nang binanggit ko kanina, sa panahon na ito, talamak ang paggawa ng mga gawaing ibada na ang alam ng mga tao ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at inilalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, katulad ng gawaing pagsamba na itinuro sa kanila ni Amr ibn Luhay, itinuro o talamak din sa panahon nila ang mga gawain na ipinagbawal ng tuluyan ng Islam. Tulad ng al-istiqsam bil azlam o yung tinatawag na, ano ba yun, yung meron silang, ayun ko kung sa panahon na to, meron silang patpat na may nakasulat dito na gagawin, hindi gagawin, o kaya naman ay titigil o in between. Kaya itong mga patpat na to ay ihahagis nila o kaya titignan nila kung anong lalabas. Kung ang lalabas ay gagawin nila. Pag hindi ito lumabas na pag sabi ay hindi nila gagawin. Kapag sinabi ay sa pagitan, uulitin ulit nila yung proseso. Sabihin kumbaga kung ang lumabas sa patpat ay hindi oo at hindi, ibig sabihin sa pagitan, uulitin nila. Ginagamit nilang mga ganitong uri ng gawain kapag gusto nilang mag-travel. Diba, gusto nilang mag-travel, punta sila sa ibang lugar, hanapin muna nila may patpat na may ganung uri. Ano ba ang lalabas? Oo o hindi o sa pagitan. Kapag lumabas ang oo, magka-travel sila. Pag hindi lumabas ang oo, ang lumabas ay hindi, titigil sila. Bakit? Naniniwala sila kasi na maaaring may masamang mangyari sa'yo. Mga pamahiin na, sa madaling sabi ay mga pamahiin. Dito rin binabase nila yung pag-aasawa, mag-aasawa ba o hindi, magpapastol ba ng kamilyo o hindi, magpapatayo ba ng bayo o hindi, ninegosyo ba, lalabas ba ng Makkah o hindi. Sa mga patpat na yon, may mga nakasulat na oo, gagawin o kaya naman ay hindi o kaya naman ay sa pagitan lang ito. At ganun din, kapag may nangyaring mga pag-alinlangan ng lalaki, kapag ang lalaki may pag-alinlangan kung anak niya ba yun o hindi, ganun din, pupunta siya sa may tao na may patpat at isusulat doon kung anak mo o hindi mo anak o wala sa dalawang binanggit. Ganun. So pag nag-alanganin siya sa anak niya, ay pupunta siya doon magbabayad siya ng halaga doon sa mayroong patpat at titignan niya kung anong lalabas. Kapag lumabas ay anak mo, ano niya yun? Kumbaga yung pag-alanganin niya sa sarili niya ay mawawala. Pag ang sinabi ay hindi mo anak, mababawalan niya yun. Kumbaga ipagbabawal niya kung ano yung bawal. At kapag ang lumabas ay wala sa dalawa, magiging panatag siya. So, pinupunto dito ng mga ulama natin na ang pananampalataya sa panahon ng kamangmangan ay hindi lang nakasentro sa pagsamba sa mga rebulto, bagkus ito ay halo-halong paniniwala at pananampalataya na kung saan ay mas kilala sa tao natin sa panahon natin na
Ano ba yun? Ano bang tawag sa panahon natin ito? Yung, di ba pag may nakasalubong kang itim na pusa, hindi ka natutuloy, pamahiin. So yung bukod sa pagsamba sa mga rebulto, talamak din ang tinatawag na pamahiin sa kanila. At iba't ibang uri ng sugal. Iba't ibang uri ng sugal. Isipin nyo, sa panahon ng mga harabo, panahon ng kamangmangan ay, halimbawa, 20 tayo, lahat tayo magbabayad para sa karni ng, magkakatay sila ng, halimbawa, kamilyo, tapos para sa 20 na tao, magbabayad ng bawat isa lahat. Tapos meron silang pat-pat na kung saan lalabas doon, makakakuha o hindi makakakuha. Ang masaklap dito kapag nagbayad ka tapos hindi ka makakakuha, nagbayad ka pa rin. So, halimbawa, kung ikaw ay nagbayad, tapos ang lumabas sa iyo ay hindi makakakuha, hindi ka talaga makakakuha. Sugal, isang uri ng sugal na merong uri ng pandaraya talaga. Kasi nagbayad ka na eh. Nagbayad ka na, ang problema, ang proseso para makuha mo yung karne na binayaran mo ay kailangan dumaan muna sa paglalabas ng kung anong nakasulat sa patpat. Kung nakasulat sa patpat ay rabih, ibig sabihin makakakuha ka. Parang bumili ka, pero yung kapalaran mo sa pagbili, nakasalalay pa rin sa kung anong lalabas. So kapag lumabas sa iyo ay hindi ka makakakuha, kahit nagbayad ka, hindi ka makakakuha. So talamak sa kanila, ito yung ganitong uri ng sugal. Sugal ito kung tawagin eh, sugal. So ito ay, at ang mga kuhana, al-arrafi at munajjimin ay talamak sa kanila. Kuhan, ito yung mga manghuhula. Madalas ang mga bagay na mayroong kaugnayan sa hinaharap ay sinasangguli muna nila sa manghuhula. Halimbawa, darating ang buwan ng Safar, kung gusto mong mag-asawa sa kanilang panahon, pupunta siya muna sa manghuhula. Baka makakabuti ba ang pag-asawa ko sa buwan na ito? Sabi ng manghuhula, wag. Kasi may darating na kahirapan, matatamaan ka. So, nila yon, tatanggapin nila yon. Naniniwala sila doon. Ang mga arrafin naman, arrafin, ibig sabihin nito, sila yung mga nagtutukoy ng mga nawawalang bagay, kung sino ang kumuha o nasaan ang pangkasalukuyang kalagayan. Halimbawa, nawala yung kamilyo mo na pinastol mo sa silong ng datilis, pupunta sila sa arraf. Tatanungin nila yung arraf kung nasaan ang pangkasalukuyang kamilyo at kung sino ang kumuha. Ito turo ng arraf. Munajjimin naman, ito yung mga tumutukoy sa mga paggalaw ng mga bituin sa kalangitan. So pag sinabi ng mga munajjimin na gumalaw yung mga bituin na ito, pakaliwa, ibig sabihin dadating ang ulan sa hindi ilang araw mula ngayon. Mga ganong mga uri ng ito ay talamak sa panahon nila. Ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga future na gagawin ay isinaalang-alang nila muna sa pagkonsulta sa mga tao na ito. Sa mga tao na ito. Isipin nyo kung gaano kalayo yung pananampalataya nila pagkatapos ng mahabang siglo na maligaw ang pagsamba mula sa tama ay napunta sa malayong pagsamba na itinuro ni Propeta Abraham alayhisalam. At ganun din, ang ilan sa kanilang mga paniniwala ay yung tinatawag na tiara. Tiara ito yung parang bad omen ba yun? Yung bad omen. Halimbawa kung may nasalubong kang kusang itim, huwag ka nang tumuloy kasi baka maksidente ka. Mga ganong uri ng paniniwala. May malas na darating sa iyo sa hinaharap. So ito ay nila, kumbaga kinukonsider nila sa panahon noon. At ganun din ay kapag merong ibon o kaya merong mga gazal o yung mga may nakita silang halimbawa tupa ganyan, titignan nila kung saan gagalaw yun. Pag nakita nila, titignan nila kung saan ang magiging direksyon. Kapag kanan ng naging direksyon niya, itutuloy nila kung saan sila pupunta. At kung kaliwa, hindi na sila tutuloy. May mga mas masama silang paano doon. Ganoon din yung ibon, kapag nakakita sila ng ibon, halimbawa uwak o ano pa man, titignan nila kung saan lilipad. Kung sa kanan, okay. Pag sa kaliwa, malas. So, i-consider nila yon. Naniniwala sila na ang mga kaluluwa ng mga napaslang at napatay ay sumasalin sa mga ibon tulad ng owl. Tulad ng owl. At kwago. Tulad ng kwago. At kapag ito ay ibig sabihin kapag ito ay naririnig nila na sumisigaw-sigaw, naniniwala sila na yung taong pinaslang
ay hindi niya pa nakuha ang hustisya. Yun, hindi niya pa nakuha yung hustisya. Kaya naniniwala sila na hanggat hindi mananahimik yung ibon na ito, ibig sabihin hindi niya pa nakukuha yung hustisya. So ganun yung katalamak ang pagsamba ng mga Arabo bago dumating ang Islam sa panahon ng bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon ay talakayin naman natin ang kalagayang pangrelihiyon ng mga Arabo. Kalagayang pangrelihiyon ng mga Arabo. So ang mga Arabo katulad ng tinalakay natin, bago dumating ang Islam ay ang original na relihiyon nila ay naniniwala sila sa monetismo. Naniniwala sila sa monetismo hanggang tuluyang nagpabago pagkalipas ng henerasyon ng mga saling lahi. Subalit kahit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating bilang propeta o bago pa man talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, meron pa ring natitirang mangilang-ilang nananampalataya sa kung anong pinananampalataya ni Propeta Abraham alayhi salam, kahit na talamak ang tinatawag na pagsamba sa iba bukod pa sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So pangkalahatan, ang kalagayan ng pangrelihiyon ng mga Arabo sa mga panahon na ito ay mga musyrik sila. Sumasamba sila sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanilang mga puso, paniniwala, pamahiin, pananampalataya, lahat ito ay may konekta sa tinatawag na shirk. Mataas na uri ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago naging propeta, ang pangkalahatang relihiyon ng mga Arabo, bukod pa sa ibang relihiyon na meron dito, kasi may mga Hudyo, meron pang mga Kristiyano at meron pang mga Majus na natitira ng mangilan-ngilan na kasama sa mga lupain na pinaninirahan ng mga Arabo na may kanilang uri ng pamumuhay at pananampalataya na kinabibilangan bukod pa sa mga Arabo na pinag-uusapan natin. Ngayon talakayin naman natin ang ilan sa mga larawang kalagayang panglipunan ng mga Arabo. Mga kalagayang panglipunan ng mga Arabo. So sa mga Arab, ang sentro ng loob ng bahay ay sa lalaki. Sabihin, ang lalaki ay kinikilalang malaking impluensya sa loob ng bahay. Sa panahon nila, kapag mas marami ang mga lalaki, mas malakas o mas kilala ang tribo na kinabibilangan o ang bahay na mas maraming mga lalaki. Kasi ang panahon nila ay panahon ng digmaan. May digmaan at ang malaking tulong sa kanila ay ang mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. So itinuturing nila na ang lalaki ay sentro ng kapangyarihan sa loob ng bahay. Ang kanyang salita ay sinusunod at ang kanyang salita ay pwedeng humugot ng espada. Sabihin kapag ang lalaki ay pinanindigan niya ang kanyang salita, pwedeng humantong ito sa paghugot ng espada. Ganito nila sinusunod ang lalaki sa kanilang mga panahon. So ang mga Arab, sa kanilang mga kalalakihan ay kinikilala ang kabayanihan, katapangan, at ang mga pangbihirang mga katangian na tinataglay ng mga Arabo sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga bahay, at kanilang mga tribo. May mga tao na nakilala sa kanilang katapangan, may mga tribo na nakilala sa kanilang katapangan, may mga lugar na kinakilala ang mga tribo dito dahil sa kanilang mga katapangan. So sa kanila ay higit na mas matimbang ang lalaki kumpara sa babae. Dahil kabilang dito sa mga kadailanan na mga Arab ay matindi ang selos nila sa mga kababaihan. At ayaw nila na pag nilusob sila ng ibang tribo ay makukuha ang kanilang mga kababaihan at gagawing mga alipin ng ibang mga tribo. Kaya mas gusto pa nila na patayin na lang yung mga anak nilang mga babae kaysa maging alipin ito ng ibang mga tribo, lalo na kapag nagkaroon ng tinatawag na digmaan. So, matindi ang selos nila sa kanilang mga kababaihan at mga anak ng mga babae. So, sa panahon ng kamangmangan, panahon ng Jahiliya, ang talamak na
paraan ng pag-aasawa ay 4. Ang talamak na paraan ng pag-aasawa ay 4. Yung tinatawag na istibda. Istibda, ibig sabihin ito, ang lalaki, uutusan ng kanyang asawa, napupunta sa ibang bahay o sa ibang lalaki para magbuntis doon dahil hindi niya kayang mabuntis yung kanyang asawa. Pagkatapos doon, kapag ang babae ay nabuntis na, babalik na siya sa kanyang bahay at kapag pinanganak ang bata ay kikilalanin niyang ama yung asawa niyang lalaki at hindi yung naging dahilan ng kanyang pagkabuntis. Ang tawag dito ay nikah al-istibda at ito ay pinagbawal ng Islam nang dumating na ang Islam. So, binabanggit natin ito bilang isang uri ng pagtalakay dahil ito ay kabilang sa mga ibinabatikos sa Islam. Ng mga Arab ay ganito ganyan, ganito ganon. Hindi nila alam na ito ay pinagbawal na ng Islam pagkadating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ito yung ang babae ay magtatawag ng nais magpakasal sa kanya. Tatawag ng nais magpakasal sa kanya at dilimitahan niya ito sa halimbawa sa 5. Hanggang 5 lang yung pwedeng mag-charge. Hanggang 5 lang yung pwedeng mag-charge. Tapos kapag nabuntis na yung babae, yung 5 na yun na nag-charge ay ipapatawag sila. Pag lumabas na yung bata, yung babae ay mamimili na siya. Sino ang mas magandang kalagayan sa lipunan, mas makisig na lalaki, mas kilalang pamilya, doon niya itatawag na, ikaw, number 4, ikaw ang gusto ko maging anak ng aking anak. Ganon. Mamimili sila ng magiging anak nila, ay magiging ama ng anak. Pero yung nag-charge ay 5 yung nag-charge. So ito ay pinagbawal din ng Islam. So yung pangatlong klase ay katulad ng pangalawa, pero dito walang limit. Walang limit. Kanina sinabi ko, maring ang limit ay 3 hanggang 5. Dito ay unlimited. Basta isusulat nila lahat ng mga nag-charge. Susulat nila lahat ng mga nag-charge. Pagkatapos, bago mangyari ito ay maglalagay ang babae ng raya. Maglalagay siya ng watawat sa taas ng kanyang bahay. So, sino mang lalaki ang magnanais magkaroon ng pagkakataong magka-charge. Pero isusulat yung mga pangalan nila. Kapag nanganak na yung babae, ay lahat ng mga nag-charge ay ipapatawag. Tapos ganun din yung proseso. Mamimili yung babae kung sino mas makisig, mas angat sa buhay, mas kilalang pamilya, mas maganda yung antas ng pamumuhay, yun ang ituturing niyang ama ng kanyang anak. So, ganun yung mangyayari doon. So, pang-5, ito yung inayunan ng Islam. Ito yung pupunta yung lalaki sa babae at kakausapin ng pamilya ng babae. Pagkatapos ay ikakasal sila na may paintulot ng wali at meron pang dowry na tinatawag. Ito yung inayunan ng Islam. Nang dumating ang Islam, tinanggal yung pang-una, pangalawa at yung pangatlo at pinanatili yung pang-4. Kadalasan ito yung kadalasang ibinabato sa Islam na usapin na ang ganitong uri ng kasalan ay totoong nangyari sa panahon ng kamangmangan bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi malabo na sa panahon nila ay laganap ang zina na tinatawag. Laganap ang zina maliban lang sa mga pinangalagaan, prinotektahan ng Allah at prinotektahan nila ang kanilang mga sarili. Sa panahon din ng kamangmangan ay walang pagbabawal, walang restriction sa ilan ang pwede mong maging asawa. So, sa panahon ng kamangmangan, walang restriction. Mag-asawa ka ng 7, mag-asawa ka ng 8, mag-asawa ka ng 9, walang problema. Kaya yung panahon na na-implement na ang batas sa pag-aasawa sa Islam, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sino man ang may asawa ng higit pa sa 4 ay italak niya na. Kasi hanggang ang pinahintulutan lang sa Islam ay hanggang 4. Kasi sa panahon ng kamangmangan, hindi lang 4 ang asawa ang pwedeng maging asawa ng lalaki. Sobra pa sa 4. At ang ang masaklap dito ay meron pa silang mga kaugalian tulad ng pag-aasawa sa dalawang magkapatid. Ang lalaki, asawahin niya si babae, at pag nasawa niya, nasawahin niya pa yung kapatid ni babae. At ito ay talamak na nangyayari sa panahon ng kamangmangan. At dumating ang Islam,
pinagbawal ang ganitong uri ng kalagayan ng pag-aasawa. Sabihin sa panahon ng kamangmangan, totoo na nag-aasawa ang lalaki ng dalawang magkapatid. Dalawang magkapatid at ito ay pinagbawal ng Islam. Ang masaklap pa dito ay, ang sa panahon ng kamangmangan ay inaasawa ng mga anak ang mga naging asawa ng kanilang mga tatay. Kapag ito ay itinalak o kaya naman ay pumanaw na yung tatay. Yung tatay, nagkaroon ng pangalawang asawa, halimbawa, dineverse niya yun o namatay yung tatay, sa panahon ng kamangmangan, yung mga anak, inaasawa din nila yung asawa ng tatay nila. Ganon sila ganon talamak yung ganong bagay. O kaya naman ay, kapag dineverse ng tatay nila, inaasawa din nila. Gano'n ba? Garo talaga yan. Tignan natin kung paano dinalisay ng Islam paano dinalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam o ang mga tao, ang mga Arabo sa pagdating ng mensahe ng kahuli-huli ang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon din ng kamangmangan ay ang kalagayang magtalak at ang bumalik pagkatapos ng talak ay nasa kamay lang ng lalaki. Sa panahon ng Islam, ang talak nasa kamay dito sa Islam, ang talak ay nasa kamay ng lalaki. At ang pagkakataong bumalik ay depende sa pagkasunduan ng dalawa. Sa panahon na yaon ay ang mga malalayang mga Arabo ay higit na mas mainam kaysa kumpara sa mga alipin. So sa panahon nila, ang taong nakakaangat sa lipunan tulad ng mga malalaya ay mayroong kakaibang antas ng pamumuhay kumpara sa mga mabababang klase ng tao sa lipunan. So sa panahon nila ay ang mga mahihina at mahihirap ay tuluyang kinakain ng mga malalakas at may impluwensyang mga tao. Sila ay namumuhay nang hindi malayo katulad ng pamumuhay ng mga hayop. At ang babae sa panahon nila ay binibili at binebenta. At tinuturing ang mga babae na parang mga gamit na walang buhay. Ang babae sa panahon nila. At ito yung binago ng Islam pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay, kung nalalaman natin ang mga bagay na to, magpasalamat tayo ay nasa mabuti na tayong kalagayan matapos natin yakapin yung Islam. Nasa mabuti tayong kalagayan matapos natin yakapin ang Islam. So, ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya. Ang mga Arabo ay karamihan sa kanila, mga negosyante. Ngayong karamihan sa kanila ay mga negosyante. Kahit natutuwa sila na kapag dumating ang tinatawag na taglamig at tag-araw, sila ay nagninegosyo sa labas ng Makkah, lalo na sa panahon ng Ashurul Hurum. Ito yung mga buwan na kung saan tawagin ay haram. Sa Ashurul Hurum, ang mga Arabo sa mga buwan na ito ay payapa silang nakakapunta sa malayong lugar dahil ang mga Arabo ay nirerespeto nila ang mga buwan na ito na kung saan hindi ka pwedeng gumawa ng kaguluhan, digmaan, at pagdakila sa mga buwan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga Arabo, marami sa kanila ay mga negosyante. At sa Pilipinas, sa mga kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas, nakarating ang mga Arabo sa pamamagitan ng pagnenegosyo. At nakilala ang mga Arabo din, kahit pa sa mga sinaunang mga panahon sa kanilang husay sa pagnenegosyo, at marami sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yumaman sa pagnenegosyo tulad ni Abdurrahman ibn Auf. At sila ay mga pangbihirang nagpakita ng kahusayan sa pagninegosyo kasamang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga panahon ng mga Arabo, may mga mangilan-ngilan na nagtatanim ng mga pananim at ang mga pagawaan o yung mga pagawaan ng mga bagay-bagay sa kanila na kinakailangan sa kanilang mga panahon ay hindi normal na meron sa Makkah. Yung mga taga-Makkah, karaniwan sa kanila mga negosyante. So kanilang kalagayan
at pag-uugali. Ang mga Arabo ay nakilala sila sa kanilang pagiging, yung may dangal. Nakilala sila sa pamamagitan ng kanilang may dangal. Kahit na sabihin natin na ang mga narinig ninyo ay narinig nyo mula sa mga pananampalataya, mga nakagawian, tradisyon, mga kalagayang panglipunan, narinig nyo ang mga narinig nyo patungkol sa mga Arabo. Ang mga Arabo ay tinuturing sila kahit sa panahon ng kamangmangan na merong mangilan-ngilan sa kanila na nagdadala ng tinatawag na dangal sa kanilang mga sarili. Isipin nyo sa mga Arabo, sa mga sinaunang panahon, bago ang Islam, kapag may bumisita sa kanila, ay gagawa sila ng paraan. Naiulat nga na, ang ilan sa mga ugali ng mga Arabo, yung pagiging mapagbigay at ang kanilang dangal kung paano nila ito iniingatan. Sinasabi ng mga historian na kapag ang isang lalaki ay binisita siya ng kanyang bisita at walang-wala siya sa kanyang bahay, walang pagkain, walang makain, at ang meron lang sa kanya yung kamilyo niya na ginagamit niya sa pagbungkal ng lupa, sa pagtanim ng datilis, kakatayin niya yun para may mapakain sa kanyang mga bisita. Ganito yung dangal ng mga Arabo sa kanilang panahon kung saan kinilala sila sa pamamagitan ng mga tula na binabanggit kung gaano yung respeto nila at dangal nila kahit sila ay nasa mababang mga tao sa lipunan. Kapag binisita sila ng bisita, hindi pwedeng lalabas ang bisita na walang laman yung tiyan. Hindi pwedeng, kahit wala silang makain, magkakaroon ng makakain. Kung yung alaga nilang hayop ay pwedeng kakatayin nila yon kasi ganun nila nire-respeto ang ibang tao sa kanila. At ito ay kinilala ng kasaysayan. At ang mga Arabo din ay merong malaking pagkahumaling sa mga alak o anumang uri ng nakalalasing. At sila ay ipinagmamayabang at pinagmamalaki nila ang pag-inom nito, pag-inom ng alak. At tinuturing nila at tinatawag nila na ang puno ng dates, ang puno ng grapes. Puno ba yung tawag doon? Ano bang tawag doon? Baging yun, di ba, yung grapes? Baging yung grapes, di ba? So yung tinuturing nila na yung puno ng grapes ay puno ng dangal. Ganun nila at tinuturing nila na ang alak ay anak ng dangal. Tinuturing nila na ang alak ay alak ng dangal dahil ito ay isa sa mga bagay na kanilang kinikilala. At actually, marami pang mga tula ang isinulat at ang mga tula na iwinika dahil sa pagdakila dito sa alak na ito. Dahil sa alak na ito. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang Islam, hindi tuluyang ipinagbawal ang alak. Hindi tuluyang pinagbawal. Sa una ito ay ibinaba yung aya dito, kaya't ang mga Muslim, sa panahon na yun, kapag uminom sila ng alak, hindi sila nagsasala. Yun yung una. Pangalawa, hanggang pangatlong beses, bumaba na tuluyan ng pagbabawal. So yung tadarruj, ibig sabihin yung dahan-dahan na pagbabawal sa alak, hindi ito binawal ng minsanan. Sabi nga ni Aisha radhiyallahu anha, ay kung ibinawal lang ng isang beses ang pagbabawal sa alak, mahirap pag-adjust ang mga Muslim. Kasi ganun kinikilala ng mga Arabo ang pag-inom ng alak na kung saan tinatawag nila ang puno ng grapes na puno ng dangal at ang alak ay anak ng dangal. Ganun sila taas yung tingin nila. So mataas ang antas ng alak sa kanila. At nang ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang alak, ito ay umagos ang alak sa Madina. Sabi sa kasaysayan na ang mga alak ay tinapon sa mga daanan at umagos ito sa mga daanan. Sabihin talagang maraming alak ang mga Arabo bago pa man o pagkatapos pa rin ng ilang mga saglit pagkatapos ng pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay kabilang sa kanilang mga pag-uugali. Kabilang sa kanilang mga kinikilalang mga kaugalian ay ang pagsunod sa kasunduan. Bagamat ganito yung kanilang pananampalataya, pag-uugali, at mga ano pang mga bagay na hindi maganda sa kanilang pamumuhay at na nasilip at nakita natin, ang mga Arabo noon ay tumutupad sila sa kung ano yung napagkasunduan. Handa silang makipagpatayan para dito. At handa silang tulungan ng kanilang mga tribo
para dito. Isa sa mga kasaysayang tatatak sa kaganapan sa panahon ng kamangmangan bago pa ang Islam ay ang nangyari kay Hani ibn Mas'ud Shaybani. Hani ibn Mas'ud Shaybani, ito mo si Hani ibn Mas'ud Shaybani, merong isang lalaki na hinahanap siya ng makapangyarihang pinuno sa panahon na yon. Merong isang lalaki na hinahanap ng makapangyarihang pinuno sa panahon na yon. At itong lalaki na to, si Hani ibn Mas'ud Shaybani, iniwan sa kanya ng lalaki na yon yung miyembro ng pamilya ng lalaki na yon. Halimbawa, yung lalaki, susuko niya yung sarili niya kasi hinahanap siya ng makapangyarihang pinuno sa panahon na yon, pero pinagkatiwala niya yung kanyang mga anak at anumang miyembro ng kanyang pamilya sa lalaki na to, si Hani ibn Mas'ud Shaybani. At pagkatapos nito, sumuko siya, at nung sumuko siya, sumuko yung lalaki, at pagkatapos ikinulong yung lalaki na yon, at pagkatapos ay doon na rin siya namatay. Doon na rin siya namatay. Pagkatapos, nalaman ng pinuno na yon sa panahon na yon na meron pa palang natitirang pamilya yung lalaki na yon. Kaya't naman, nagpadala siya ng mga sundalo niya para kunin niyang natitira sa pamilya ng lalaki na nilapatay na nila. Pero itong si Hani bin Mas'ud, dahil pinagkatiwala sa kanya ng lalaki na yun ng kanyang membro ng pamilya, ay tumanggi siya. At nagkaroon ng digmaan. Pinaglaban niya at tinulungan din siya ng kanyang mga katribo. At nanalo sila sa unang pagkakataon, nanalo sila sa mga ito ay mga galing sa tribo na at galing sa lahi ng Furs o yung mga Majus. So nanalo ang mga Arabo sa unang pagkakataon dahil sa paninindigan sa kung ano yung pinagkatiwala. Sabihin, yung lalaki na to, pinagkatiwala niya miyembro ng kanyang pamilya kay Hani ibn Mas'ud at pinanindigan din ni Hani ibn Mas'ud na hindi ibigay yung mga miyembro ng pamilya niya sa kung sino man ang ihingi sa kanila. Pinanindigan niya ito sa kanyang sarili, nakipagpatayan pa siya para dito. Kaya ito yung isa sa mga natatak sa kasaysayan ng mga Arabo ay sumusunod sa kung ano yung na kanilang napagkasunduan. At marami pang iba na nangyari sa panahon ng kamangmangan bago pa man dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ganun din nung nangyari kay Samu Ali ibn Adiyah. So, ito ay kwento na kung saan itong lalaki na to kasama niya ang kanyang mga kasamaan ay nagpalipat-lipat sila ng lugar dahil sa tagtuyot. So, yung lugar na huling pinagtigilan nila ay lugar na hangganan na pinamumunuan ng Kisra. Kisra ang tawag sa hari ng Paris o yung tinatawag na Iran sa panahon natin ngayon. So, nagpaalam sila na mananatili sila, titigil sila dito, subalit hindi pumayag ang hari ng Kisra. Hindi siya pumayag na manatili doon kasi wala siyang tiwala, baka magkaroon ng gulo. Ngayon, sabi niya ay, kung gusto mo ay magbibigay ako ng garantiya sa pamamagitan ng isang bagay, at sa pamamagitan nito ay igagarantiya ko na hindi magkakaroon ng anumang gulo. Kasi nga, ito ay pinamumunuan na lupain ng hangganan na pinamumunuan ng Kisra, tapos yung mga Arabo na ito ay maninirahan sila sa tabi, baka magkaroon ng gulo. Alam mo, pag nagkaroon ng gulo, ang mga nakakasakop dito ay tutulong para sa kanilang mga nasasakupan. So ngayon ay binigay nila yung kanilang mga sandata o ano pa man kayang pwede nila na igarantiya nila na hindi magkakaroon ng gulo. At nang dahil dito, naging payapa yung hari ng Kisra. Di kalaunan ay namatay din yung tao na yon, namatay yung tao na naggarantiyan ng kanyang gamit at pagkatapos ay kinuha ng kanyang anak yun pagkalipas ng ilang panahon. So ang punto dito, kahit na yung mga hindi Muslim o mga ibang mga namumuno sa mga hangganan na pinamumuhayan ng mga Arabo, naniniwala sila na mga Arabo ay tumutupad sa kasunduan at hindi sisira ng kasunduan. At sa Islam, ito sa Islam ay kinikilala na ang pagtupad sa kasunduan at ang pagsira dito ay
isang katangian ng isang munafik. At ang mga Arabo ay sobra nilang pinangangahalagaan ang anumang uri ng napagkasunduan. So dito sa Islam, pinanatili ito, bagkus kapuri-puri ang isang Muslim na tumutupad sa kung ano man ang kanyang napagkasunduan. At marami na sa mga naging kwento kung gaano ang mga Muslim, ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong paninindigan pagdating sa kanilang napagkasunduan. So kabilang sa mga katangian ng mga Arabo na nakilala sa kasaysayan ay ang dangal nila sa sarili at ang pagtangging tumanggap ng kahihiyan at yung pag-alipin. Dangal nila sa kanilang sarili at tumatanggi sila ng pagtanggap ng pang-aapi at ng kahihiyan. Ang mga Arabo noon at kahit hanggang ngayon at hindi sila tatanggap ng kahihiyan sa kanilang sarili. Hindi sila tatanggap ng kahihiyan sa kanilang mga sarili. Isa sa mga katangian din na namulat sa mga Arabo bago pa man dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpupursigi at pagiging matatag sa kanilang mga layunin. Kapag ang isang lalaki sa kanila o ang isang pinuno ay pursigido sa kung anong kanyang sinabi, itutuloy niya yun ng walang pag-aalinlangan. Ito sa Islam, tayo kapag pursigido tayo sa isang bagay, alam natin mabuti, nagawa tayo ng salatul istikhara at nangingibabaw ang dapat natin gawin. Sabi ng ida azamta patawakkal ala Allah. Kapag ikaw ay naging pursigido sa anumang bagay, manalig ka sa Allah at gawin mo kung ano yung nakikita mong tama. At ito ay pinanatili hanggang sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga kaugalian pa ng mga Arabo bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay merong mataas na antas ng pagtitimpi, pagpapasensya at pagiging mahinaon. At dito sa Islam, tinuturo ito, yung tinatawag na al-hilm, yung pagiging mahinaon, pagtitimpi, pagpapasensya ay isa sa mga mataas na antas ng mabuting pag-uugali. Kumbaga yung mga magagandang katangian ng mga Arabo at mga pag-uugali nila ay pinanatili hanggang sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang pa sa mga katangian ng mga Arabo ay ang pagiging simple, bagamat sila ay naninirahan sa kalayuang rural at sila ay tumatanggi na madungisan ng kanilang dangal. Madungisan ng kanilang dangal. So sa Islam itinuturo kahit na mahirap ang kalagayan natin sa lipunan o mahirap ang ating pamumuhay, huwag kang gagawa ng kadudungis ng iyong sarili. Kadudungis ng iyong sarili. Mahirap matanggal yung dungis kapag ito ay dumungis sa ating pagkatao at katauhan at mahirap mawala at mahirap makalimutan ng tao. So mga Arabo ay kahit na namumuhay sila ng simpleng uri ng pamumuhay sa di kalayunang nayon kung saan sila nakatira, kadalasan ay tagapastol at ang iba sa kanila ay mababang uri ng tao sa lipunan, ayaw nila nang nadudungisan ng kanilang dangal. Ayaw nila nang nadudungisan ng kanilang mga dangal. So ilan ito sa mga kalagayang panglipunan, pag-uugali at ekonomiya ng mga Arabo bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ilan sa mga natitirang mga kaugaliang pananampalataya at pangrelihiyon na namulat o ipinamulat ni Amru ibn Luhay na siya namang ipinamahagi ng mga Arabo pagkatapos niya, at ito ay isang malaking nagpabago sa sinaunang paraan ng pagsamba mula para sa panahon ni Propeta Ibrahim at ng kanyang anak na si Propeta Ismail alayhi salam. Kaya't nga banggitin natin yung hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nakaraan, Ra'aitu Amru ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai yajurru qadabahu finnar. Sa hadith na iniulat sa Sahihain, na iniulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na nakita ko o pinakita sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Amru ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai na hinihila niya ang kanyang lamang loob sa impyernong naglalagablab. Bakit? Di annahu awwal man ghayyara dina Ibrahim fanasaba al-awthan wa wasiba saiba o ghayra dhalik. Sabi ng mga ulama nang dahil siya ang unang nagpabago sa relihiyon
na ipinakilala ni Propeta Ibrahim at siya ang unang nagtayo at nagtatag ng mga ribulto o pagsamba sa iba, sa Diyos-Diyosan maliban sa Allahu subhanahu wa ta'ala at ang iba pang mga kaugalian na naging sentro ng pananampalataya ng mga Arabo pagkaraan ng maraming panahon bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito ay nagtatapos tayo sa mga kaganapan bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa susunod ay dadako na tayo sa kasaysayan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang mga ninuno hanggang sa kanyang kapanganakan at sa mga susunod pa na mga kaganapan.